Ang aking tinaguriang hindi nalalasing na kababata, lasing na naman at wala ng malay. Pamilyar na pamilyar ang daan papasok sa aking kwarto. Umakyat sa aking kama, parang pugita na pumulupot sa akin, at may pasalita-salita pa. Guyu, tayo ang pinakamatalik na magkapatid. Ngunit sa susunod na segundo, dumikit ang kanyang mainit na labi sa aking tenga. At bahagya pang kumagat. Magkapatid? Ganito ba maging magkapatid? Ako rin naman ay isang normal na lalaking puno ng sigla. Ikaw ang unang gumawa nito, huwag mo akong sisihin. Click! Sa kalaliman ng gabi, may mahinang tunog mula sa kandado ng aking kwarto. Hindi man lang ako nagmulat ng mata. Nandito na siya. Ang pamilyar na yabag ng mga paa. May kaunting pag-alog, palihim na lumalapit sa tabi ng aking kama, at saka. Bahagyang lumubog ang isang gilid ng kutson. Isang amoy ng matamis na prutas na alak at halimuyak ng dalaga. Walang pakundangan na pumasok sa aking ilong. At kasunod, isang mainit at malambot na katawan. Ang dumikit sa aking batok. Dalawang payat na braso ang pumulupot sa aking bewang, isang binti naman ang walang hiya na sumabit. Para siyang kuala na yumayakap sa puno, mahigpit akong kinabit. Ayu! Matalik na kaibigan. Ipinihit ni Xunyan ang kanyang ulo sa aking leg, ang mainit niyang hininga ay dumapo sa aking balat. Nagdulot ng serye ng panginginig. Agad na nanigas ang mga kalamnan ko, at hindi ko napigilan ang pag-igik ng aking lalamunan. Narito na naman, pangatlong beses na ngayong buwan. Guyu! Isang pangalan sa isang nobelang panlalaki na napagdaanan ko. Ang bida ay isang sobrang yaman na anak ng mayamang pamilya. Ang kan ay makapangyarihan, ngunit siya mismo ay isang walang kwentang playboy. At ako, bago mapadpad dito, ay isang ordinaryong empleyadong alipin ng sahod. Pagdating ko dito, direktang natupad ang pangarap kong magpahinga na lang sa buhay. May pera, may itsura, may 8-pack abs at V-line. At may mga tauhang sobrang sipag. Ang kailangan ko lang gawin ay mag-gym araw-araw. Tikman ang 8 pangunahing lutuin ng China, at mag-eksperimento sa paggawa ng sarili kong rice wine. Ang buhay ko ay mas masarap pa sa Diyos. Wala akong interes sa paghahari sa mundo, gusto ko lang maging masaya at mag-enjoy sa buhay. At si Xunyan, siya ang pinakamatamis at pinakamahirap na aksidente. Sa aking tahimik na buhay, siya ang aking kababata. Isang taong mas nakasisilaw kaysa sa anumang artista na inilarawan sa libro. Mas mayaman pa ang kanyang pamilya kaysa sa akin. May mukhang anghel na parehong inosente at mapangakit, pero ang ugali ay medyo spoiled, sobrang cute. Sa teorya, ito na ang babaeng bida na dumating. Pero ang problema ay, lagi niya akong itinuturing na kapatid, lalo na kapag lasing. Bro! Sabi ko sa'yo, Belch, yung General Manager Chen ngayong araw. Napakairita, gusto niya akong painumin ng alak. Bulong-bulong niya sa tenga ko, malabo. May kasamang makapal na boses ng ilong, parang nagdadabog. Nakapikit ako. Nararamdaman ko ang malambot na katawan na nakadikit sa aking likod, may pamilyar na init na kumakalat sa aking tiyan. Elngan. Pilit kong inilabas ang isang salita mula sa aking lalamunan. Tumigil ka na sa pagsasalita, matulog ka na. At huwag kang gumalaw. Ang aking bait ay nasa bingit na, handang pumutok. Mas mabuti ka pa, Ayu. Parang hindi niya namamalayan ang hiya ng sitwasyon, lalo pa niya akong niyakap ng mahigpit. Ikaw lang ang pinakamabuti. At habang sinasabi ito, ang kanyang mainit na labi. Hindi sinasadyang dumaan sa aking tenga at saka. Dahan-dahang kinagat ang aking earlobe. Isang kuryente ang kumalat mula sa earlobe, biglang kumalat sa buong katawan ko. Bigla akong napamulat ng mata, matamang nakatitig sa kisame, halos mapunit ang aking mga kuko sa palad. Bata, alam ba niya ang kanyang ginagawa? Palagi na lang ganito. Sabi niya kapatid, pero ang katawan niya ay hindi nagsisinungaling. Kagat-kagat ng tenga. Hipo ng ebis, minsan kapag natutulog, hindi mapakali ang kamay pababa. Ako ay isang normal na lalaki, isang lalaki na lampas 20s, malusog ang pangangatawan at pag-isip. Gumagalaw kapag may magandang babae na lumalapit, lalo na kung sikso niya ng uri. Ang bawat paglapit niya, para sa akin ay isang pagpapahirap. Sa loob ng 2 taon na ako'y napadpad dito, sa pamamagitan ng aking malakas na disiplina. Paulit-ulit sa gitna ng gabi ay bumubulong ng dasal para sa katinuan, para lang hindi gawing para sa akin ang inosenteng kunehong ito na kusang lumalapit. Dahil alam ko, talagang itinuturing niya akong kapatid. Kumpleto ang kanyang pamilya, sobrang protektado, walang alam sa bagay ng lalaki at babae. Akala niya sa matalik na kaibigan. Medyo hindi ko na kaya. Ang basa at mainit na pakiramdam sa dila ng tainga ay nagpapatuloy, may kasamang kaunting kagat. Malinaw kong naririnig ang tibok ng puso sa aking tadyang, ang reaksyon ng katawan. Malapit nang masira ang hadlang ng katinuan. Yan, ang boses ko ay paos na hindi maipaliwanag. Tigilan mo na, hindi ako nagluloko, sagot niya ng antok. Hindi lang siya tumigil, bagkus ay inilabas niya ang dulo ng kanyang dila at dahan-dahang dinilaan. Iyan, ang huling hibla sa aking utak ay naputol. Siraulo na pagkakaibigan, siraulo na pagpipigil. Bigla akong nagpihit.
Inipit ko siya sa ilalim ko. Sa dilim, hindi ko makita ang ekspresyon niya. Ngunit nararamdaman ko ang biglaang paninigas ng kanyang katawan at ang kanyang mga matang nanlaki sa gulat. Hindi. Guyu, ang boses niya ay may panginginig, parang nagising ang kalasingan. Sunyan, yumuko ako, halos magkadikit ang aming ilong. Gamit ang pinakamapanganib at pinakapaos na boses sa buhay na ito, sinabi ko ng patigil-tigil. Ikaw ang unang kumilos. Paggising mo, huwag kang mag-urong. Pagkasabi, hindi ko hinintay ang reaksyon niya, yumuko ako. Mahigpit na hinalikan ang mga labing iyon na laging nagsasalita at pinagnanasaan ko araw-araw. Ang mga labi ni Xunyan, mas malambot kaysa sa inaakala ko, may matamis na amoy ng alak. Tulala siya ng tuluyan. Nanigas ang kanyang katawan patungo sa headboard, hinayaan akong sumakop. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa pamamagitan ng manipis na tela, pumupukpok sa aking dibdib isa-isa. Ang halik na ito, puno ng pananakop at matagal ng pinipigilang pagnanasa, hanggang sa halos hindi na siya makahinga, naglabas ng mahinang hikbi. Bahagya akong umatras, noo ko sa kanyang noo, mabigat na paghinga. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagniningning, parang dalawang bituin nilinis. Puno ng gulat at pagkalito. Hinalikan mo ako, tanong niya ng nauutal. Ang boses ay parang huni ng lamok. Yenan, tumugon ako, hinimas na hinlalaki ko ang kanyang labi na hinalikan ko. Medyo namamagang labi. Ano ang pakiramdam? Tatanga-tanga siyang tumingin sa akin. Matagal na hindi nagsalita. Pagkatapos ng mahabang panahon, parang natauhan siya. Bigla akong tinulak. Siyempre, hindi na tinad. Ang aking katawan pagkatapos ng 2 taong pag-ehersisyo. Matigas na parang bato. Guyu, gago ka, magkapatid tayo. Sa wakas ay nahanap niya ang kanyang boses, may pag-iyak, ang kanyang mga kamao ay mahinang pumupukpok sa aking dibdib. Magkapatid, humalakhak ako ng mahina, hinawakan ang kanyang magulong kamay, inipit sa ibabaw ng ulo. Ganito ka ba maging kapatid? Hinila ko ang kanyang kamay pababa. Hinagod ang aking malinaw na dibdib, dumaan sa mahigpit na 8 pirasong tiyan, sa wakas ay huminto sa gilid ng aking hindi mapakali na linya dahil sa kanya. Tuwing lasing ka, inaakit mo ako, hinahawakan ang tiyan ko, kinakagat ang tainga ko. Akala mo ba ako si Liu Xiaohui? Napakababa ng boses ko, may pahabol na tono. At isang pahiwatig ng hindi mapigilang pagnanasa. Ang kanyang kamay sa aking tiyan ay malinaw na nararamdaman ang mga kalamnan doon. Biglang nanigas dahil sa kanyang paghawak, naglalabas ng nakakagulat na init. Natakot siya at gustong bawiin ang kamay. Ngunit pinigilan ko ng mahigpit. Pakawalan mo ako, malapit na siyang umiyak. Hindi bibitaw. Yumuko ako, halos dikit ang labi ko sa kanyang labi. Sunyan, 2 taon na kitang tiniis. Mula nang una kitang makita. Hindi ko naisip na maging magkapatid lang tayo. Gusto kita. Ang 3 salitang ito. Malinaw at matatag kong sinabi. Ang dilim ay ang pinakamagandang katalista at pinakamagandang panakip. Tuluyang tumahimik si Xunyan, tanging mabilis na paghinga na lang sa tahimik na silid. Muli akong humalik pababa, sa pagkakataong ito ay mas malumanay, may kaaliwan at katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumaban. Kahit noong malapit na akong umatras. Sumagot siya sa akin ng hindi bihasa at malamya. Nanginig ang puso ko, lahat ng depensa ay tuluyang gumuho sa sandaling iyon. Kinabukasan ng umaga. Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga puwang ng blinds, naghagis ng mga batik-batik na anino sa silid. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang unang nakita ko ay si Xunyan na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Para siyang kuting. Nakakulot sa aking mga bisig, mahahabang pilikmata na naghahagis ng maliit na anino sa ilalim ng kanyang talukap. Payapa at maganda ang kanyang pagtulog. Lahat ng kagabi ay hindi pa naginip. Yumuko ako at nag-iwan ng halik sa kanyang makinis na noo. Gumagalaw siya, bumuntong hininga ng kasiyahan, mas lalong sumiksik sa aking mga bisig. Umiti ako ng tahimik, ang pakiramdam na ito ay matatag at kasiya siya. Ito ang gusto ko, ang buhay na nakahiga lang at nagpapahinga. Ang telepono ay nag-vibrate sa bedside table. Kinuha ko ito at tiningnan, ito ay ang aking personal assistant. Lin Zeng. Lin Zeng. Boss. May problema sa Jiang Group. Si Chen Feng mula sa pamilya Chen ay sinasalakay ang isang mahalagang proyekto nila. Maaaring maapektuhan ang ating pakikipagtulungan sa pamilya Xu. Kailangan bang kumilos? Jiang Group, Jiang Zixia. Ang pangalang ito ay sumagi sa aking isipan. Siya ang Ice Queen Z ng orihinal na katauhan, at dating nobya ng orihinal na katauhan. Dahil hindi niya gusto ang pagiging pilyo ng orihinal, 1 buwan na ang nakalipas, sa harap ng lahat. Mayabang niyang kinansela ang kasunduan sa akin. Sabi niya, Guyu, hindi tayo magkapareho ng mundo. Ang hinahangad ko ay ang tuktok ng karera, samantalang ikaw ay kontento na lang sa pagpapainit sa araw sa paanan ng bundok. Noon ay nagkibit balikat lang ako at sinabing, sana magtagumpay ka.
Tumalikod ako at umalis, napakagwapo na ikinagulat niya. Akala niya wala akong pakialam. Hindi niya alam na sa loob-loob ko, sobrang saya ko. Isang workaholic na nakatuon sa karera. Ano naman ang gagawin ni Xu niyan sa bahay? Parang Diyos, wala namang kasing bango ng aking yanyan. Wala namang kasing lambot ng aking yanyan. Tungkol kay Chen Feng, isang maliit na kontrabida sa libro. Nag-akala, gusto umakyat sa pamamagitan ng pagtapak kay Jiang Zixia, ngunit sa huli ay madaling dinurob ng orihinal na bida. Ngayon, tiningnan ko si Xu niyan sa aking mga bisig. Ang proyektong ito ay nakakaapekto sa pamilya Xu. Hindi pwedeng iyon. Ayaw kong magkaroon ng problema ang pamilya ng magiging asawa ko. Nagtype ako gamit ang isang kamay at sumagot. Guyu. Isang oras, gusto kong makita na nalulugi si Chen Feng. At saka, tanggalin ang lahat ng panganib na may kaugnayan sa Jiang Group, ngunit protektahan ang interes ng pamilya Xu. Huwag hayaang maapektuhan ang aking kasunduan kay Nyanyan. Nagsimula na akong magplano ng lihim na paglalakbay. Lin Zeng, natanggap. Boss, gagawin ko ang misyon. Nais ko kayo ni Miss Xu ng masayang buhay. Ang sagot ni Lin Zeng ay nakakatawa gaya ng dati. Naiisip ko sa kabilang linya. Sa kanyang mukhang poker na hindi nagbabago, sa loob-loob ay malamang nagrereklamo ng husto. Nakahiga na naman ang boss at nag-uutos sa mundo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang tao sa aking mga bisig. Hindi ko maitago ang ngiti sa aking labi. Kumibot ang pilik mata ni Xu niyan at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nagkatinginan kami at biglang tumigil ang hangin. Sa kanyang mga mata ay unang pagkalito. Tapos ay gulat. Pagkatapos ang alaala ng kagabi ay dumating na parang baha. Ang kanyang mukha ay biglang namula-mula sa pisngi hanggang sa leg. Isang sigaw na kayang gumiba ng bubong ang umalingaw-ngaw sa buong villa. Bigla siyang umupo. Mahigpit niyang binalot ang sarili sa kumot, itinuro ako, nanginginig ang mga labi. Sa mahabang panahon ay hindi makapagsalita ng buong pangungusap. Ikaw. Ako. Ako ay nakasandal sa headboard ng panatag. Ang hubad kong itaas na katawan ay may makinis na linya ng kalamnan. Ang abs ko ay kitang-kita sa liwanag ng umaga. Magandang umaga, Nyanyan. Umiti ako sa kanya. Natulog ka ba ng maayos kagabi, Guyo? Hayop ka, sa wakas ay nasigaw niya. Hinawakan ang unan sa kama. Inihagis niya ito sa akin. Madali ko itong nasalo. Ako ang hayop. Nagtaas ako ng kilay. Sino ba kagabi ang humawak sa akin nang hindi binitawan at kinagat ang tainga ko? Lasing ako, pilit niyang depensa. Pwede bang hindi umamin kapag lasing? Nagkunwari akong nasasaktan. Akala ko nga magkasintahan na tayo. Sino-sino nagsabing magkasintahan tayo? Umiiwas ang kanyang tingin. Namumula ang kanyang mukha na para bang tutulo ang dugo. Hindi ba? Binuksan ko ang kumot. Nagkunwari akong bababa sa kama. Aalis na ako. Anyway, hindi naman ako dehado. Nang tumayo ako, nakita niya ang mga kahali-halina na kalmot sa aking katawan. Lalong namula ang kanyang mukha. Bigla niya akong hinila pabalik at tinakpan kaming dalawa ng kumot. Huwag kang umalis, sigaw niya ng mahina sa ilalim ng kumot. Bakit? Sa dilim ng kumot, lumapit ako sa kanya. Kailangan mo akong panagutan. Responsable, napatawa ako sa ilalim ng kumot, nanginginig ang dibdib ko. Nadama niya ang bahagyang pagyanig, sige, pumayag ako agad. Puno ng kasiyahan ang boses ko, pupunta na ako kay Tioxu para manligaw, papakasal ka sa akin. Sino ang magpapakasal sa'yo? Hinampas niya ako sa dibdib, mahina lang parang kiliti. Kung hindi ka magpapakasal sa akin, paano mo ako pananagutan? Hinawakan ko ang kamay niya. Hinalikan ko ito sa labi, o baka gusto mong tumakas ng walang pananagutan. Sa maliit na espasyo sa ilalim ng kumot, tumaas ang temperatura, naging mainit ang kanyang paghinga. Hindi ako tatakas, pababa ng pababa ang boses niya, pero masyadong mabilis ba, natawa ako ng mahina. 2 taon na kitang hinihintay, Nyanyan, mula noong unang beses kang lasing. Umakyat ka sa kama ko, naghintay na ako, tumahimik siya. Inilibing lang niya ang mukha sa dibdib ko, parang ostrich, niyakap ko siya. Puno ng lambot ang puso ko, alam ko kailangan niya ng oras para maunawaan. Sige, hindi na kita asarin, hinaplos ko ang buhok niya. Bumangon ka na, lulutuin kita ng agahan, marunong ka bang magluto? Umangat ang ulo niya mula sa dibdib ko, hindi makapaniwala sa paningin niya. Malamang, ako ay isang walang kwentang binata na hindi marunong gumawa ng kahit ano. Siyempre, kinurot ko ang ilong niya, ang luto ko. Ay may antas ng Michelin 3-star, hindi ito pagyayabang, isa sa mga saya ng payapang buhay. Ay ang pag-aaral ng pagkain, hindi ko masabing dalubhasa ako sa 8 pangunahing lutuin, pero para gumawa ng agahan na mananalo sa puso ng dalaga. Sapat na, bumangon ako, kumuha ako ng puting kamiseta ko mula sa aparador para sa kanya. Isuot mo muna ito, ang lapad ng kamiseta, sa katawan niya. Tingnan, hanggang hita, nagpakita ng 2 tuwid at maputing hita, may kakaibang alindog. Parang nanunuyo na naman ang lalamunan ko, mabilis akong pumasok sa banyo, kalmado.
Guyo, mahaba pa ang panahon pagkatapos kong maligo. Nakaupo na si Xunyan sa hapag, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakabit, parang estudyanteng naghihintay ng hatol. Pumasok ako sa open kitchen, sanay na kumuha ng itlog, gatas. Bako na toast, ginintuan ang magkabilang gilid, tapos may mainit na gatas. At maliit na fruit salad, 10 minuto, isang perpektong agahan. Inilagay sa harap niya, napatanga si Xunyan, tinignan niya ang plato. Parang sining na agahan, tapos ako, puno ng pagtataka at pagkabigo ang mga mata. Talaga bang guyo ito, sigurado, binuksan ko ang upuan sa tapat niya at umupo. Subukan mo, maingat siyang kumuha ng tinidor, tinusok ang pula ng itlog. Dumaloy ang gintong likido, pumasok sa toast sa ilalim, pumutol siya ng maliit. Inilagay sa bibig, lumiwanag ang mga mata, masarap. Ang ekspresyong iyon ng kasiyahan, mas mahalaga sa akin, kaysa sa anumang papuri, dahan-dahan lang. Walang makikipag-agawan sa'yo, umiti ako at binigyan siya ng gatas, isang agahan. Natapos sa mainit at bahagyang kakaibang kapaligiran, tila tinanggap na ni Xunyan ang pagbabago ng aming relasyon. Kahit nahihiya pa, hindi na tumatanggi sa aking paglapit, niyakap pa niya ako mula sa likod habang naghuhugas ng pinggan. Inikit ang mukha sa likod ko, guyo. Ha, ang sinabi mo kagabi, balido pa ba? Aling bahagi, alam ko naman ang tinutukoy niya, iyon. Gusto mo ba ako, pinatay ko ang gripo, lumingon ako. Gusto rin kita, tumayo siya sa tipto at hinalikan ang labi ko. Nagpakasarapan kami ng buong umaga, hanggang sa tumunog muli ang phone ko, si Linzeng ulit. Boss, ang boses niya ay tulad ng dati, ngunit may konting excitement. Tapos na, tamad akong sumagot. Isang kamay ko ay nasa baywang ni Xunyan, lahat ng pondo ni Chen Feng ay naputol, ang kanyang mga ari-arian sa loob ng isang oras. Ay legal na binili ng ilang shell company na hawak namin, may utang na siya ng higit sa 5 bilyon, nagdeklara na ng bangkarote. Ang buong proseso ay malinis, hindi makita ng isisi ang anumang problema, alam ko na. Tahimik kong sinabi, iyon ang dahilan kung bakit gusto ko si Linzeng, dahil napakahusay niya sa trabaho. Walang kahit isang salitang kalabisan. At saka, nagpatuloy sa pag-uulat si Linzeng. Ayon sa iyong utos, lubusan na naming inalis ang panganib ng Jiang Group. Pero, mukhang hindi nagpapasalamat si Miss Jiang. Kakapunta lang niya sa press conference. Inaangkin niya na siya mismo, gamit ang kanyang sariling kakayahan, ang nagligtas sa kumpanya at tinaboy ang masamang pagbili ni Chen Feng. May bahid ng panunuya ang tono ni Linzeng. Ngayon, ang mga headline ng financial news ay tungkol sa matinding pagbabalik ng Reyna ng Yelo. Inilalarawan siya bilang isang henyo sa negosyo. Hindi ko napigilang matawa. Si Jen Zixia ay talagang hindi nagbabago. Laging napaka-proud, laging napakamalakas ang loob. Malamang hindi niya maisip kailanman na ang walang kwentang, walang ginagawa, at bulok na lalaki sa kanyang paningin ay siyang tunay na nagmamanipula. Bahala na siya, walang pakialam kong sabi, basta huwag lang akong maapektuhan. Naiintindihan ko, sabi ni Linzeng, boss. At isa pa, meron pa ba? Sinabi mo noon na ipatingin mo sa akin. Ang head chef ng 3-star na Michelin restaurant sa France ay interesadong pumunta sa China para magtrabaho. Siniyasat ko na. Ang specialty niya ay mga dessert, lalo na ang macaron at saufo. Lumiwanag ang aking mga mata. Tumingin ako kay Xunyan na nakasandal sa aking dibdib, nanonood ng na parang pusa. Naalala ko. Mahilig siya sa mga dessert. Kunin siya, walang pag-aalinlangan kong sabi. Hindi, bilhin ang buong restaurant niya at ilipat sa gitna ng lungsod. Ang pangalan ay Nian Nian Buwang. 3 segundo ang katahimikan sa kabilang linya. CJ. Boss, ang tono ni Linzeng ay tila may bahid ng pagkainggit. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Xunyan ng may pagtataka, sino yon? Isang tauhan lang, hinilot ko ang kanyang ulo. Nian Nian. Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong tindahan ng dessert? Yung pinakamasarap sa buong mundo? Natigilan siya saglit, saka ngumiti ng matamis. Basta ikaw ang magbigay. Kahit tinda sa kalsada, masarap. Ang galing mo naman magsalita, hindi ko napigilan na ibaba ang aking ulo. At halikan siya muli. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Nagtataka ako, sa oras na ito, sino kaya yon? Si Xunyan ang nagbukas ng pinto. Sa pintuan ay may nakatayong isang taong hindi ko inaasahan. Si Jian Zixia. Nakasuot siya ng isang maayos na hiwa na itim na business suit. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakapusod sa likod. Ang kanyang mukha ay taglay pa rin ang nagyelong ekspresyon na tila naglalayo ng mga tao. Nang makita niyang si Xunyan, nasuot-suot lang ang aking puting damit, ang nagbukas ng pinto, ang mga nagyelong mata niya ay nagpakita ng isang halatang pagkagulat. Ang tingin ni Jian Zixia ay parang 2 matatalim na yelong patalim na nag-scan kay Xunyan mula sa kanyang magulong buhok hanggang sa kanyang bahagyang namumugto at mapulang labi.
Hanggang sa halatang damit ng lalaki na maluwag na puting damit at ang mga binti na halatang makikita sa ilalim nito. Sa wakas, huminto ang kanyang paningin sa leeg ni Xunyan. Sa mga halatang markang hindi matatakpan, ang pupil ng mata ni Jiang Zixia ay lalong lumiit na kita. Sa kanyang mukhang hindi nagbabago, tulad ng yelo, ay unang lumitaw ang lamat. Xunyan, mas malamig ng 3 degree ang kanyang boses kaysa dati. Paano ka nandito? At nakasuot ng ganyan? Naramdaman ni Xunyan ang kanyang pagsusuri at hindi sinasadyang inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Pero pagkatapos, parang may naalala siya, itinuwid niya ang kanyang likod. At mumiti ng matamis na may bahid ng pag-aakusa. Ate Zixia, ang galing ng timing natin. Lumingon siya sa gilid, inilantad ako sa paningin ni Jiang Zixia. Siyempre, nandito ako sa bahay ng boyfriend ko. Binigyan niya ng diin ang salitang i-boyfriend. Nakasandal ako sa pader ng sala, naka-cross arms, at pinanood ang eksenang ito ng may interes. Isang magandang palabas. Ang unang pagtatagpo ng dati at kasalukuyan. Tiningnan ako ni Jiang Zixia na nasa likod ni Xunyan. Ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. May pagkagulat. May pagkalito, may pagsusuri at may bahagyang. Galit na hindi niya namamalayan parang ang laruan na kanyang itinapon, kahit ayaw na niya, ayaw niyang may ibang makuha agad. Boyfriend, ang boses ni Jiang Zixia ay malamig na tila may yelong tumutulo. Guyu. Ang kanyang tono ay puno ng hindi makapaniwala. Parang sinasabi, paano mo nagustuhan ang basurang tulad nito? Hindi pumayag si Xunyan, agad siyang parang inahing manok na nagbabantay ng kanyang pagkain, ibinuka ang kanyang mga braso upang harangin ako. Tama, si Eyu nga. Itinaas niya ang kanyang maliit na mukha, galit na nakatitig kay Jiang Zixia. Jiang Zixia, si Eyu ang boyfriend ko, hindi ko hahayaang sabihin mo yan. Natigilan si Jiang Zixia sa kanyang sinabi, lalong nagdilim ang kanyang mukha, malamang hindi niya inaasahan na ang dating maamo at kaibig-ibig na si Xunyan para sa akin ay haharap sa kanya ng harapan. Xunyan, naloko ka ba niya? Huminga ng malalim si Jiang Zixia. Sinusubukang kumalma, alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Isang walang pinag-aralan. Isang batugan na alam lang kumain at magsaya. Ano ang maibibigay niya sa'yo? Ano ang kaya niyang ibigay sa akin? Hindi mo kaya. Walang takot na sinagot ito ni Xunyan. Napakalaki ng kalabuan ng sinabi, muntik na akong matawa. Ang mukha ni Jiang Zixia biglang namutla mula puti hanggang luntian, nanginginig ang kanyang dibdib dahil sa galit, itinuro si Xunyan. Hindi ka makatuwiran. Paano ako naging hindi makatuwiran? Namilipit ang labi ni Xunyan sa sama ng loob. Napakabuti ni Eyu sa akin, gagawin niya ang pinakamasarap na almusal sa buong mundo para sa akin. Bibilihin niya para sa akin ang paborito kong tindahan ng matamis, at gagawin pa niya. Habang nagsasalita, namula ang kanyang mukha, palihim na lumingon sa akin. Ang pagmamahal at pag-asa sa kanyang mga mata, hindi ito maitatago. Ang mga salitang ito, bawat letra ay parang karayom, matalim na tumusok sa puso ni Jiang Zixia. Ang kanyang ipinagmamalaking imperyo ng negosyo. Ang tagumpay sa karera na kanyang ipinagpalit sa pag-ibig sa sandaling ito. Sa harap ng pinakamasarap na almusal na binanggit ni Xunyan, ay napakapurol at walang saysay. Ang dating hinahamak niyang si Guyu, ang batugan na alam lang mag-enjoy sa buhay, ay nagawa ang mga bagay na ito na kanyang hinahamak at hindi niya gagawin. At si Xunyan, ang babaeng ito na hindi pa huhuli sa kanya sa angkan, kagandahan at talino, ay pinili si Guyu dahil sa mga ito. Ang pagmamataas ni Jiang Zixia ay nakaranas ng hindi pa naganap na pag-atake. Almusal, tindahan ng matamis. Ngumisi ng malamig si Jiang Zixia, puno ng paghamak ang kanyang tono, Xunyan. Iyon lang ba ang iyong mga hinahangad? Labis mo akong binigo. Tumalikod siya upang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dating mataas na pagtingin, Guyu. Ngayon, pumunta ako rito upang magpasalamat sa iyo. Magpasalamat sa akin. Nagtaas ako ng kilay, alam ko, ang pagtataboy kay Chen Feng ay may bahid ng inyong pamilya Gu, sabi ni Jiang Zixia, may pagmamalaki sa kanyang mukha. Kahit hindi ko kailangan, dahil ginawa niyo ito, ang utang na loob na ito, ay naaalala ko. Sabihin mo, anong kabayaran ang gusto mo? Pera o proyekto, hanggat kaya kong ibigay. Ang kanyang pag-ugaling parang nagbibigay ng limos ay nagpatawa sa akin. Sa ngayon, iniisip pa rin niya na ang aking ama o ang lolo ko sa dating pagkakaibigan ng dalawang pamilya ay tumulong sa kanya ng basta-basta. Hindi niya alam ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas ay bunga lamang ng paghiga ko sa kama, paggalaw ng aking daliri at pagpapadala ng isang mensahe. At ang tanging dahilan kung bakit ako kumilos ay dahil ayaw kong maapektuhan ang negosyo ng pamilya ng magiging asawa ko. Walang kinalaman kay Jiang Zixia. Kabayaran? Napangiti ako, dahan-dahang tumayo mula sa pagkakasandal sa pader. Naglakad papunta kay Xunyan at niyakap siya. Ibinaba ko ang aking ulo. Sa harap ni Jiang Zixia, marahang humalik sa labi ni Xunyan. Nakuha ko na ang aking kabayaran.
Tiningnan ko ang biglang namulang mukha ni Xunyan at ang mukha ni Jiang Zixia na. Biglang namutla, lalong lumaki ang ngiti ko, Jiang Zong. Kung wala nang iba, pakiuwi na lamang. Lumamig ang aking boses. Kailangan ko pang patatagin ang relasyon ng aking kasintahan at ako. Umindayog ang katawan ni Jiang Zixia, para siyang binigyan ng matinding dagok. Mataman siyang tumingin sa akin. Tumingin muli sa aking mga bisig na siksunyan, na puno ng kaligayahan at may bahid ng pagmamayabang, yehey. Pagkaalis ni Jiang Zixia, agad na tumalon siksunyan sa aking mga bisig, parang batang nanalo sa labanan. Iyo, ang astig mo kanina. Niyakap niya ang aking leg. Hinalikan niya ako ng malakas sa mukha. Ngumiti ako at kinurot ang kanyang pisngi. Ang gwapo ko na. Siyempre. Nakatingin siya sa akin na may paghanga. Hindi mo nakita ang ekspresyon ni Jiang Zixia. Namutla ang mukha niya. Sobrang saya. Halata na palagi siyang naapi ng malamig na aura ni Jiang Zixia. Pero, tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Yuli, tutulong ka ba talaga sa Jiang Group? Sabi ko, napakahirap ng sitwasyon. Si Chen Feng ay agresibo. Maliit na bagay lang, mahinahon kong sinabi. Pero narinig ko sa tatay ko, kahit siya ay nahihirapan. Paano mo ni? Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad. Ito ang saya ng information gap. Tahimik kong pinanood ang iba. Dahil sa maliit kong ginawa, sila ay nagulat, nag-isip. At humanga. Dahil ang boyfriend mong ito ay isang henyo. Kinurot ko ang ilong niya, kalahating biro. Yee! Mayabang, sabi niya, pero ang paghanga sa kanyang mga mata ay mas lumalim. Sige, huwag ka nang mag-isip ng marami. Kinuha ko siya ng pahalang, dahilan para sumigaw siya. May mas mahalaga pa tayong gagawin. Ano? Anong gagawin? Hinimas niya ang leg ko. Pula ang kanyang pisngi. Dinala ko siya sa kwarto, bumulong sa kanyang tainga. Siyempre, mas malalim na pagkilala sa katawan ng girlfriend ko. Sa mga sumunod na araw, lubusan kong isinagawa ang tamang pahinga. Na prinsipyo, ang mga bagay sa kumpanya, kasama si Lin Zeng at ang grupo nilang mga workaholic. Hindi na kailangan pang mabahala. Ang araw-araw kong buhay ay samahan siksunyan. Nagkukulong kami sa sofa, nanonood ng lumang pelikula. Sa mga nakakantig na bahagi. Umiiyak siya ng husto. Yakap ko siya, sabay tukso na parang pusang may bahid ng luha. Sabay awkward na pinupunasan ang luha niya. Magkasama kaming nag-eksperimento sa kusina. Lagi siyang nakakasagabal. Minsan napagkakamala ng asin sa asukal, minsan matatapos ang kusina sa sunog. Sa huli, laging nauwi sa pagpapaalis ko sa kanya na may ngiti at iyak, at ako na lang mag-isa ang naglilinis ng gulo. Pumupunta rin kami sa Yewin kapag nag-bench press ako, sumasakay siya sa akin. Nagiging human barbell. Yakap ang kanyang mainit at malambot na katawan, pakiramdam ko kaya kong itulak ang isang baka. Ayu, ang tigas ng abs mo. Tinakapan ng kanyang kamay ang tiyan ko. Punong-puno ng interest. Gusto mo? Tanong ko na hingal. Gusto, tumango siya ng walang pag-aalinlangan, tapos lumapit. Hinalikan ang pisngi ko. Ikaw lang. Sa ilayan. Ang mga babaeng katabi ay nakita ito, lahat natakpan ng bibig, nagsisisigaw sa inggit. Ang ganitong pampublikong double standard at hayagang pagtatangi ay lubos na nasiyahan ang aking vanity. Siyempre, ang pinakakontento ko ay ang eksklusibong tawag na ibinigay ni Xunyan sa akin. Hindi niya ako tinatawag na Guyu o Ayu, kundi aking Yu. Tuwing ginagamit niya ang malambot at banayad na boses. Natawagin akong aking Yu, halos matunaw ang puso ko. At ako naman, tinatawag ko siyang Kinyanyan. Nyan Zizaizi, Nyanyan Buwang. Sa araw na ito, nagbibilad kami sa araw sa tabi ng pool sa bakuran. Nakahiga ako sa deck chair. Nag-enjoy sa sunbathing. Si Xunyan ay nakadapa sa tabi ko, nag-scroll ng balita sa phone. Wow, aking Yu, tingnan mo. Bigla niya akong tinulak ng may excitement. Tamad akong nagmulat ng isang mata. Ano? Tignan mo ang trending topic na ito, misteryosong bilyonaryo, gumastos ng malaki, bumili ng top French dessert shop. Iniabot niya ang phone sa akin. Sabi sa balita, ang tindahan ay tinatawag na Nyanyan Buwang. Parang sa pangalan ng kumpanya mo. Umiti ako, hindi parang. Ako ang bumili. Natigilan si Xunyan. Ikaw. Umupo ako at mula sa ice bucket sa tabi. Kinuha ang isang mansanas mula doon. Regalo para sa'yo. Gusto mo? Tanga niya akong tinitigan at unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Totoo ba ang sinabi mo noong isang araw? Kailan ba kita dinaya? Pero napakamahal nito. Alam niya ang bigat ng restoran na yon. Hindi ito nasusukat sa pera lamang. Hanggat gusto mo. Hindi ito mahal. Pinunasan ko ang luha sa gilid ng kanyang mata at hinawakan ang kanyang mukha. Sinabi ko na ibibigay ko sa iyo ang pinakamaganda sa mundo. Simula pa lamang ito, Nyanyan. Hindi na niya napigilan. Umiyak siya sa mga bisig ko, umiyak ng malakas. Alam ko, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkaantig. Luha ng kaligayahan. Hinawakan ko siya at marahang tinapik ang kanyang likod. Payapa ang puso ko.
Ang mga problemang kayang lutasin ng pera ay hindi problema. Ang makapagpasaya sa babaeng mahal ko, kahit magkano pa ang gastusin, sulit iyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero. Ayaw ko sanang sagutin. Ngunit Siksunyan, na nasa mga bisig ko, ay bumulong, sagutin mo na. Baka may emergency. Wala akong nagawa kundi sagutin ito. Hoy! Sa kabilang linya, narinig ko ang isang malamig at pamilyar na boses. Guyu! Ako ito, Jiang Zixia. Kumunot ang noo ko. Bakit siya nagparamdam muli? Ano nang kailangan? Inis ang tono ko. Gusto kitang makita. Medyo pagod ang kanyang boses, ngunit may dala pa ring iyon. Matigas na pagmamalaki. May mga bagay akong gustong pag-usapan ng harapan. Wala tayong dapat pag-usapan. Direkta akong tinanggihan. Busy ako. Iniiwasan mo ako. Bakit ko iwasan? Tumawa ako ng may pangungutya. Jiang Dong, natapos na ang kasunduan natin. May kasintahan na ako ngayon. Mula ngayon, huwag mo na akong tawagan. Magagalit ang kasintahan ko. Habang nagsasalita, sadyang hinalikan ko ang noo ni Xunyan. Agad na tumugon si Xunyan. Sumigaw siya sa kabilang linya, tama. Magagalit ako. Sobrang magagalit. Natahimik ang kabilang linya. Naiisip ko ang ekspresyon ni Jiang Zixia ngayon, kung gaano ito kasama. Matagal pa bago siya muling nagsalita, si Guyu. Ang kanyang boses ay may bahid ng hindi madaling mapansing pagpapakumbaba. Alam ko, ang pagkakataong ito ay gawa mo. Hindi si Tio Gu, ni si Lolo Gu, kundi ikaw. Naging matalino ka. Paano mo nalaman? Naging interesado ako. Sinuri ko, sabi niya, ang mga kumpanyang kumuha ng mga ari-arian ng Chenfeng. Maaari mo sana akong pagtawanan, sino ang nagsabing tinutulungan kita? Walang pakundangan kong pinutol ang kanyang sasabihin. Jiang Zixia, huwag kang masyadong magmalaki. Gumalaw lang ako dahil ang plano ng Chenfeng ay makakaapekto sa interes ng pamilya Xu. At ang pamilya Xu ay ang magiging biyanan ko, pinoprotektahan ko lang. Ang negosyo ng pamilya ng aking nobya. Ikaw, isa ka lang dagdag. Ang mga salitang ito ay walang awang sinabi ko, bawat letra. Parang kutsilyo na tinusok ng malalim sa mapagmataas na puso ni Jiang Zixia. Sa kabilang linya, katahimikan na parang patay. Naririnig ko pa ang kanyang mabilis na paghinga dahil sa gulat. Dadagdag. Bulong niya, ang boses ay puno ng hindi paniniwala. Akala niya dati. Ginawa ko ito para sa kanya, para patunayan ang isang bagay, para mabawi ang isang bagay. Pero hindi niya inaasahan na sa aking plano, siya ay isang walang kabuluhang karagdagan lamang. Ang ganap na pagwawalang bahala na ito, higit pa sa anumang panunuya at paghihiganti, ang mahirap para sa kanya tanggapin. Sige, tapos na ang usapan. Tamad na akong makipag-usap pa sa kanya. Huwag ka nang tumawag muli. Pagkasabi ko, diretsa kong pinatay ang tawag. Oh, si Xunyan ay tuminala mula sa aking mga bisig, ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakatingin sa akin. Ang aking yu, ang itsura mo kanina ay sobrang astig. Ano ito, tawag ba itong mabilis na pagputol? Mayabang akong itinaas ang aking baba. Para sa dating kasintahan, dapat ganito, mabilis at malinaw. Walang iwan kahit anong pag-asa. Niyakap ako ni Xunyan sa braso, umingiti na parang pusang nagnakaw ng puso. Pero nakakaawa rin si Jiang Zixia. Bigla siyang napuno ng awa. Ang kaawa-awa ay may kakilakilabot na bahagi, mahinahon kong sinabi. Siya mismo ang hindi ako pinahalagahan noon, pinili ang daang iyon, at ngayon nagsisisi. Huli na, sa aking prinsipyo sa buhay, wala akong opsyon na bumalik sa nakaraan. Ang gusto ko ay ang kasalukuyang pagkakataon lamang. Isang linggo pagkatapos. Ang grupo ng GU ay nagdaos ng isang in-branding business gala, sa pangalan para ipagdiwang ang tagumpay ng isang proyekto sa ibang bansa. Sa totoo, ito ay para ipakita ako ng aking ama. Bilang tagapagmana, para makilala ang maraming tao. Ayaw ko talagang pumunta. Ang ganitong uri ng okasyon, puro pagkukunwari at pag-aangat ng baso. Sa likod ng bawat ngiti ay may kalkulasyon. Sobrang boring, pero gusto ni Xunyan pumunta. Sabi niya, gusto niyang tumayo sa tabi ko ng hayagan bilang kasintahan ko. Para malaman ng lahat na ako ay kanya. Ang dahilang ito, hindi ko kayang tanggihan. Kaya sa unang pagkakataon, isinuot ko ang custom-made black suit. Si Xunyan naman ay nagsuot ng isang muon white na mahabang damit, may mga maliliit na diamante sa laylayan. Nagniningning sa ilaw, ang ganda niya parang diwata sa liwanag ng buwan. Paglabas namin, agad kaming naging sentro ng atensyon. Ako ay gwapo at matangkad, siya ay maganda at kaakit-akit. Magkasama, para kaming perpektong magkapareha. Maraming inggit at selos na tingin ang bumubugso sa amin. Wala akong pakialam. Hinawakan ko lang ang kamay ni Xunyan at dumiretso sa buffet area. Yan, ano ang gusto mong kainin? Enan, ang maliit na cake na yon ay mukhang masarap. CJ, kinuha ko ang plato.
Kinuha ko para sa kanya ang gusto niyang maliit na cake, pati na rin ang puding at tiramisu. Buong proseso. Natural lang, parang hindi kami nasa high-end gala kundi sa sariling kusina. Natigilan ang mga tao sa paligid. Ang naaalala nila na si Guyo na panganay ay hindi ganito. Dapat ay napapalibutan ng mga tao, nag-uusap ng matataas na bagay, hindi tulad ngayon. Parang isang mabuting asawang lalaki, puro tingin at atensyon sa kanyang kasintahan. Si Gu Xiao ngayon, mukhang medyo iba. Hindi lang iba, parang ibang tao na. Tingnan mo ang titig niya kay Miss Tzu, puno ng pagmamahal. Diyos ko! Kung ganito rin ang boyfriend ko, ang saya siguro. Si Miss Tzu ay napakaswerte. Ang gwapo ni Gu Xiao. Ang ilang mga batang babae sa tabi ay natatakpan ang bibig, sumisigaw ng mahina. Nagmumukhang baliw sa pag-ibig. Narinig ito ni Xunyan na mula ang kanyang maliit na mukha. Medyo nahihiya, hinila niya ang manggas ko. Tinitignan nila tayo. Hayaan mo sila. Inilagay ko ang isang piraso ng tiramisu sa kanyang bibig. Mahinang tumawa, gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking inaalagaan. Matamis niyang ibinuka ang bibig, kinain ang cake. Ang kanyang mga mata ay naging kurbadang buwan. Habang nagpapakita kami ng pagmamahal na parang walang ibang tao, isang hindi inaasahang bisita ay dumating. Si Jiang Zixia. Siya ngayon ay itim na panggabi na damit, marangal at malamig, malakas ang aura. Parang itim na rosas na may tinik, pero hindi maganda ang kanyang kutis. May bahagyang lila sa ilalim ng kanyang mga mata, mukhang pagod. Dumiretso siya sa harap namin, komplikado ang tingin sa akin. Guyu. Jiang Zong. Mahinahon akong sumagot, tamad na itaas ang ulo. Patuloy na nakatuon sa pagpapakain kay Nyanyan ko. Ang ganitong lubos na pagwawalang bahala ay lalong nagpaputi sa mukha ni Jiang Zixia. Huminga siya ng malalim. Tila pinipigilan ang sarili. May sasabihin ako sa'yo. Walang oras. Diretso kong tinanggihan. Guyu. Pinalakas niya ang boses. Bahagyang may inis ang kanyang boses. Kailangan bang ganito? Sa wakas, itinaas ko ang ulo. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kung hindi, ano? Jiang Zong. Baka nakalimutan mo. Wala na tayong relasyon. Umisi ako. Nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. Ngayon, gusto ko lang makasama ang aking kasintahan. Ayaw kong maistorbo ng mga walang kinalaman. Walang kinalaman, paulit-ulit na bulong ni Jiang Zixia sa mga salitang ito. Umugoy ang kanyang katawan. Agad na pumaligid sa kanya ang ilang kasamahan sa likuran. Nagdingit-ngit silang tumingin sa amin. Isa sa kanila ay ang pinsan ni Chen Feng. Si Chen Hao. Matapos makulong si Chen Feng, lubhang naapektuhan ang pamilya Chen. Natural na galit sa akin si Chen Hao. Huwag kang masyadong mayabang, sabi niya. Itinuro ako ni Chen Hao at sumigaw, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Wala ka kung hindi isang batugan na umaasa sa pamilya. Kung hindi dahil sa pamilya Gu, hindi ka man lang karapat-dapat magsapatos ni Zixia. Tama. Isang palamunin lang. Ano ang ipinagmamalaki mo? Zixia, huwag kang makipag-usap sa ganyang klase ng tao. Umalis na tayo. Sunod-sunod silang nagsalita. Inilarawan nila akong walang halaga. Na mula sa galit si Xunyan, halos sumabog na. Pero pinigilan ko siya. Tumingin ako sa kanila at mumiti. Tahimik kong pinanood ang mga payaso na ito na lumulukso-lukso sa harapan ko. Iyan ang diwa ng isang masarap na kwento. Ang mga mambabasa at ako ang may pinakamataas na kaalaman. Tahimik naming pinapanood ang mga ibang karakter na parang mga payaso. Inaasahan ang kanilang reaksyon kapag nalaman nila ang totoo. Wala akong sinabi, inilabas ko lang ang aking cellphone. Nag-text ako kay Lin Zeng. Guyu, 1 minuto, si Chen Hao at ang mga kasama niya. Gawin silang mawala sa mundong ito. Lin Zeng, natanggap. Matapos mag-text, inilagay ko ang cellphone sa bulsa ko at kumuha ng isang makaron. Inilapit sa bibig ni Xunyan. Nyan, subukan mo ito. Sample mula sa bagong bili na tindahan ng dessert. Para bang hindi nangyari ang eksenang iyon. Galit si Xunyan, ngunit nang makita ang aking kalmado, pinili niyang maniwala sa akin ng walang kondisyon. Masunurin siyang nagmulat ng bibig, kumain ng makaron, at sadyang naglabas ng ang sarap na papuri. Ang aming pagmamahalan na walang pakialam sa iba ay lalong nagpagalit kay Chen Hao. Guyu, kumain ka na ba ng makaron? Kausap kita, sigaw niya. Inabot niya ang aking kwelyo, ngunit bago pa man siya makahawak sa akin, 2 biglang lumitaw na bodyguard na nakaitim ang humawak sa kanya, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan ako. Nagpumigla si Chen Hao sa takot. Ang ilang mga mayayamang anak na kasama niya sa pagasigaw ay ganoon din ang nangyari. Buong proseso ay mabilis at walang tigil, parang kidlat. Lahat ay nagulat. Sa biglaang pagbabago, si Lin Zeng, nakasuot ng maayos na suit, ay lumabas mula sa karamihan. Ang mukha niya ay wala pa ring emosyon, parang poker face. Lumapit siya sa akin. Bahagyang yumuko. Boss, tapos na ang mga tao. Tumango ako, parang sinasabi lang. Maganda ang panahon ngayon. Boss, tinawag niya si Guyu na boss. Hindi ba si Lin Zeng ang liaison assistant ng Gu Group?
Kahit si Ginoong Gu ay gumagalang sa kanya. Tinatawag niya si Guyu na boss. Isang alon ng paghingal ang sumabog sa karamihan. Lahat ay tumingin sa akin na parang isang halimaw, kasama si Jiang Zixia. Nakatayo siya roon na parang estatwa, bahagyang nakabuka ang labi. Ang mga mata na laging malamig ay unang nagpakita ng emosyon na tinatawag na pagtataka at takot. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nawala sa kanya. Ang kanyang minamaliit na batugan na tanging nag-aaraw-araw ay hindi isang bato sa paanan ng bundok. Siya ang tunay na may-ari ng bundok na yon. Tahimik ang paligid, lahat ng tingin ay nakatuon sa akin, puno ng takot at hindi makapaniwala. Ang binata ng pamilya Gu na pinag-uusapan bilang isang biro sa loob ng maraming taon sa bilog ng Beijing ay ang boss ng ace assistant Lin Zeng ng Gu Group. Napakalaki ng impormasyong ito. Sapat upang baguhin ang pananaw ng lahat. Si Chen Hao at ang kanyang mga kasama ay natakot na, maputla ang mukha, nakahandusay sa sahig. Kahit humingi ng tawad ay nakalimutan. Hindi nila naisip na ang kanilang sinisigawang batugan ay isang malaking tao na kayang magdesisyon ng kanilang kapalaran sa isang salita. Hindi man lang sila tiningnan ni Lin Zeng, kumaway lang siya sa mga bodyguard sa likuran. Agad na hinila palabas ang mga taong iyon na parang patay na aso mula sa banquet hall. Alam ko na ang naghihintay sa kanila ay mas matindi kaysa kay Chen Feng. Ang mga tao ko ay hindi maaaring murahin ng kung sino lang. Matapos ayusin ang lahat, lumingon muli sa akin si Lin Zeng, may paggalang sa boses. Boss, kailangan bang linisin ang lugar? Hindi na. Iwinagayway ko ang aking kamay at hinila si Xunyan. Tayo na. Ayaw ko nang manatili rito, tinitingnan ng maraming tao na parang unggoy. Gusto ko nang iuwi ang aking nyanyan. Lumingon kami, handa nang umalis. Guyu, teka, ano kaya ang sasabihin niya? Na nagsisisi ba siya? Nabulag siya? Na gusto niya akong humingi ng tawad? Sa kanyang pagmamalaki, hindi niya masasabi ang mga salitang iyon. Kaya sa halip, sa isang halos nagmamakaawang tono, tinanong niya, noong gabing iyon sa Imperial Club, ang nagligtas sa akin ay ikaw, tama ba? Ilang buwan na ang nakalipas, pinatulog siya ng droga ng kanyang mga kakumpetensya, muntik nang mawala ang kanyang dangal. Isang misteryosong tao ang nagligtas sa kanya at ipinabilanggo ang mga walang pakundangan na gangster. Akala niya ay isang business partner na lihim na may gusto sa kanya. Ngayon, naiisip niya na ang ganoong mabilis at walang iwang paraan. Walang iba kundi ako. Hindi na ako nagpahinto. Hinawakan ko si Xunyan. Sa gitna ng paghanga ng lahat, lumabas kami ng banquet hall. Iniwan si Jiang Zixia ng mag-isa. Nakatayo siya roon na parang nawalan ng kaluluwa, putla ang mukha. Nararamdaman ko ang kanyang matinding titig na puno ng pagsisisi at sakit, sumusunod sa aking anino. Hanggang sa mawala kami sa pintuan. Ngunit huli na ang lahat. Sa mundong ito, walang gamot sa pagsisisi. Sa pag-uwi, tahimik ang loob ng kotse. Si Xunyan ay nakasandal sa aking balikat, hindi nagsasalita. Akala ko natakot siya sa eksenang iyon, kaya marahang sabi ko, "Nyan. Huwag matakot, tapos na ang lahat." Umiling siya. Itinaas niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikislap, diretsyo sa akin. "Guyu, ilan pang bagay ang itinago mo sa akin?" Ang kanyang boses ay walang paratang, tanging matinding pagtataka. Umiti ako. "Gusto mong malaman?" Tumango siya ng mariin, parang manok na tumutusok ng bigas. "Magaling ka ngayong gabi," bulong ko sa kanyang tainga. Mapang-akit na hininga. "Kung magaling ka, sasabihin ko sa'yo." Biglang namula ang kanyang mukha. Bahagya akong sinuntok. "Nakakainis ka." Pag-uwi namin. Pagkasara ng pinto, agad akong itinulak ni Xunyan sa sofa. Umupo siya sa aking kandungan, ang mga kamay ay yakap sa aking leg. "Ngayon, pwede mo na bang sabihin?" Tumingin siya sa akin mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng tuso ano ang sasabihin. Alam ko na, ngunit nagtanong pa rin. Hindi mapakali ang aking mga kamay sa kanyang baywang lahat ng tungkol sa'yo. Pinigilan niya ang aking mga kamay na naglalaro, seryoso ang ekspresyon, "Guyu. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi ang playboy na nakikita ng iba, hindi rin ang makapangyarihan na boss kanina, kundi ang tunay na ikaw." Sa kanyang seryosong titig, ang puso ko ay lumambot ng husto. Bumuntong hininga ako. Yumakap ako sa kanya. "Sige, sasabihin ko." Itinago ko ang sikreto ng aking paglalakbay sa panahon, sinabi ko lamang. Na mula pagkabata, mayroon akong mataas na talento sa negosyo. Ngunit dahil tamad ako, ayaw kong maging abala, kaya ibinigay ko ang lahat kay Lin Zeng. At naging may-ari na walang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na ang aking tinatawag na pagpapahinga ay ang pagkontrol sa malaking direksyon upang maging komportable ako. Sinabi ko sa kanya na ang dahilan kung bakit ako nagkunwaring playboy ay dahil sa tingin ko ito ay mas madali. Hindi na kailangan harapin ang napakaraming komplikadong tao at bagay kaya. Matapos pakinggan, matagal na inisip ni Xunyan bago niya naibuod. "Isa kang superhenyo pero dahil sobrang tamad, nagpapanggap kang walang kwenta."
Ang buod na ito, bagaman simple at direkta, parang walang mali naman, ganun na lang intindihin, tumango ako. Pumutok siya sa tawa, nanginginig sa kakatawa. Anong tinatawanan mo, hindi ko maintindihan. Tinatawanan ko ang sarili ko. Hinawakan niya ang mukha ko, tumatawa hanggang sa lumuha. Talaga akong tanga. Akala ko lagi na ikaw ay isang simpleng mabait, gusto kitang protektahan. Para hindi ka maloko ng masasamang tao sa labas, pero ang totoo, ikaw ang pinakamasama. Niloko mo lahat, pati ako, sabi niya. Sabay iyak at tawa, pero biglang nagbago ang tono. Nagningning ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Gusto ko ang ganitong ikaw, niyakap niya ang leg ko, bumulong sa tenga ko. Kahit ang simpleng mabait na ikaw o ang malaking demonyo na ikaw, pareho kong gusto. Dahil pareho ka, ang aking you, ang aking puso. Ang linyang ito ng pag-ibig, lubusang tumama sa akin, hindi ko na napigilan. Binaligtad ko siya sa sofa, hinalikan ko siya ng malalim, pinatahimik lahat ng kanyang sasabihin. Ngayong gabi, tiyak na isa na naman itong gabing walang tulog. Kinabukasan. Nagising ako sa ilalim ng iatake, Nixonian. Para siyang maliit na pusa, nag-aapoy sa buong katawan ko. Habang nag-aapoy, tumatawa siya ng malakas. Aking you. Gumising ka na, nasisikatan na ng araw ang puwit mo. Hinawakan ko ang kanyang mapaglarong kamay. Hinila ko siya sa aking braso, paos ang boses. Matulog pa ng kaunti. Kagabi, para maipakita sa kanya ang lahat ng pagkatao ko, malaki ang pisikal na sakripisyo ko. Ayaw, umikot siya sa aking braso. Nangako ka kahapon. Dalhin mo ako sa amusement park ngayon. Naalala ko, parang may ganun nga. Sige, natatakot na ako sa'yo, sumuko ako. Tingnan ko ang kanyang mukha na puno ng pag-asa, paano ako tatanggihan. Para kaming ordinaryong magkasintahan, buong araw sa amusement park, sumakay sa carousel. Naglaro ng bumper car, nag-explore sa ass house. Sa loob ng ass house. Ang mga nakakatakot na multo bago pa lumabas, sumigaw siksunyan at tumakbo sa aking braso. Nanginginig, hindi ko alam kung tatawa o iiyak, niyakap ko siya. Sa daan, tinalo ko lahat ng hadlang. Ang mga staff na nagpapanggap na multo, nakita ang babaeng ito sa aking braso. Takot pero mahilig maglaro, napatawa sila, sadyang maluwag ang pagpapaalam. Pinaalis kami ng madali. Sa roller coaster, sa sandaling umakyat sa pinakamataas. Tinanggal ko ang seatbelt, tumayo ako. Nyan. Mahal kita, sumigaw ako sa buong langit, hangin pumasok sa lalamunan ko. Pero malinaw at malakas ang boses ko. Siksunyan sa baba, una sumigaw sa takot. Pagkatapos tumingin sa akin, umiti, pero lumuha. Bumaba ang roller coaster ng malakas, umupo ako, niyakap ko siya ng mahigpit. Nagmumukha kang baliw, sumigaw siya sa pagitan ng hiyawan. Nagmumukha akong baliw para sa'yo, yumuko ako, hinalikan ko ang kanyang labi. Buong amusement park, naging background ng aming pag-ibig. Gabi. Sumabog ang makulay na paputok sa kalangitan, nakaupo kami sa Ferris wheel. Nang umakyat ito sa pinakamataas. Kinuha ko mula sa bulsa ang isang velvet box. Nyan. Lumuhod ako ng isang tuhod, binuksan ang box sa loob. May isang kumikinang na singsing. Pakasalan mo ako, please. Tinakpan Nixonian ang bibig, luha parang putol na butil ng kwintas, tuloy-tuloy na bumagsak. Sa labas ng bintana, sunod-sunod na paputok, sumabog sa pinakamagandang sandali. Ang kanyang mukha ay tila panaginip, hindi siya nagsalita. Patuloy lang siyang tumango, pagkatapos ay sumunggab sa aking mga bisig at mahigpit na yumakap sa akin. Gusto ko, umiti ako. Isinuot ko ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hindi malaki o maliit, sakto lang. Paglabas mula sa amusement park, siksunyan ay nasa malaking kagalakan pa rin. Buong daan ay hinawakan niya ang aking kamay. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang singsing, ngumingiti ng walang tigil. Aking you. Hindi ba ako nananaginip? Siyempre hindi. Pinisil ko ang kanyang kamay. Bukas kukunin na natin ang sertipiko. Ang bilis naman, baka mahaba ang gabi at maraming panaginip. Natatakot akong tumakbo ka. Hindi ako tatakbo, sabi niya habang yakap ang aking braso. Inilagay niya ang kanyang ulo sa aking balikat. Sa buong buhay ko, ikaw na ang aking asahan. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa ni Xunyan ay kumuha ng litrato. Hinawakan niya ang aking kamay at kumuha ng hindi mabilang na litrato ng diamanteng singsing. Pagkatapos ay nag-login siya sa Weibo at nag-post ng isang update, isang litrato lang. Ang aming mga kamay na magkadikit na may singsing. Ang caption ay, Aking you, ang aking natitirang buhay. Atuguyu. Isang bato ang nagdulot ng libu-libong alon. Agad na sumabog ang Weibo ni Xunyan. Siya mismo ang sentro ng industriya ng entertainment, maraming tagahanga. At kasama ako, ang bagong misteryosong big shot. Ang opisyal na anunsyong ito sa Weibo. Sa loob ng ilang minuto, nanguna ito sa trending. #Sunyang Wiw Engagement #. Misteryosong big shot na pag-ibig #. Nyan buwang pala ito ang ibig sabihin #. Sa comment section, puno ng inggit at put. Mga hiyaw, ang aking diyosa ay kinuha ng baboy.
Kahit na ang baboy na ito ay sobrang gwapo. Uy, nawalan ako ng pag-ibig pero binabati ko pa rin sila. Sobrang tamis, Diyos ang pag-ibig. Ipinapahayag ko. Mula ngayon, ako na ang leader ng kanilang Sea fans. Kaya, ang tindahan ng panghimagas na Nianyan Buwang ay talagang regalo ni Guyo para kay Xunyan bilang tanda ng pag-ibig. Anong uri ito ng Diyos ang pag-ibig? Naiinggit ako. Pinagmamasdan ko ang mga komentong ito. Hindi tumigil ang ngiti sa aking labi. Ang saya ng pampublikong anunsyo na ito ay walang kapantay. Gusto kong malaman ng buong mundo na si Xunyan ay akin. Niretweet ko ang kanyang Weibo. 2 salita lang ang isinulat, tayo, mapang-api, at hindi mapag-aalinlanganan. Ang Weibo ay nag-crash muli. At sa sandaling ito, sa kabilang dulo ng lungsod, si Jen Zixia ay nakaupo sa walang laman na opisina. Sa labas ng bintana ay ang matingkad na tanawin ng lungsod, ngunit ang kanyang mundo ay madilim. Paulit-ulit niyang ni-refresh ang Weibo sa kanyang phone, tinitingnan ang nakakasilang na litrato. Nang magkadikit na mga kamay, tinitingnan ang mga komento na. Mga bati ng perpektong magkasintahan. Tinitingnan ang post ni Guyo, na mapang-aping pag-aangkin ng karapatan. Ang kanyang puso parang hinahawakan ng isang hindi nakikitang kamay. Mahigpit na piniga, masakit na hindi makahinga. Naalala niya noong araw na iyon sa salusalo. Ang malamig na tingin ni Guyo. Sinabi niya, ang tao ay dapat magbayad para sa kanyang mga pinili. Ngayon, ito pala ang kanyang kabayaran. Nawala ang lalaking dapat ay para sa kanya, ang pinakamabuting lalaki sa mundo. At pagkatapos, napapanood lamang niya kung paano ibinibigay ang lahat ng lambing at pagmamahal sa ibang babae, at siya, sa walang katapusang pagsisisi. Mag-isa niyang tikman ang mapait na bunga. Pinatay niya ang phone at inilagay ang kanyang mukha sa kanyang palad. Tahimik na nanginginig ang kanyang balikat. Ang reyna ng yelo sa sandaling ito. Sa wakas ay umiyak. Kinaumagahan, hinila ko. Si Xunyan na medyo inaantok pa, diretso sa Civil Affairs Bureau. Dahil nag-advance notice. Kumuha kami ng espesyal na daan. Wala pang 10 minuto, nakuha na namin ang 20 libro. Paglabas ng pinto ng Civil Affairs Bureau, parang hindi pa totoo para kay Xunyan. Binuksan niya ang marriage certificate. Tinitingnan ang aming larawan doon, ngumingiti ng walang tigil. Aking Yu. Tunay na kasal na tayo. Siyempre, kinuha ko sa kanya ang pulang libro. Iwinasiwas ko sa harap niya. Ginanggu, sana ay gabayan mo ako mula ngayon. Ginanggu, bulong niya ang tawag na yan, na mula ang kanyang mga pisngi. Pero ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kaligayahan. Tiningnan ko ang kanyang mahiyain at kaakit-akit na itsura, uminit ang aking puso. Hinila ko siya papalapit, idinikit sa pader ng tanggapan ng kasal, yumuko at hinalikan siya. Ah! Sigaw ni Xunyan, agad siyang nanghina sa aking mga bisig. Masigla niyang tinugon ako. Ang mga dumaraan ay napalingon. May ilan pa ngang naglabas ng cellphone para kumuha ng litrato. Click! Gusto kong lahat. Saksi ang lahat sa aming kaligayahan. Ang halik na ito ay tumagal ng matagal. Hanggang sa kapwa kami halos hindi na makahinga, saka kami naghiwalay ng may pag-aatubili. Ang mukha ni Xunyan ay namula tulad ng hinog na mansanas. Natutok niya ako na may malagkit na mga mata. Guyo, isa kang tunay na gago. Gago lang ako para sayo. Nakangiti kong sinabi, hinawakan ang kanyang kamay. Tara! Ginanggu, dadalhin ka ng asawa mo sa isang lugar. Dinala ko siya. Ang tindahan ay natapos ng ayusin, malapit ng magbukas. Ang Nianyan Buwang. Tindahan ng dessert. Ang buong tindahan ay may puti at rosas na kulay. Parang panaginip, parang kastilyo sa engkanto. Sa pintuan, isang lalaking Pranses na may gintong buhok at asul na mata. Kasama ang isang grupo ng mga empleyadong nakasuot ng uniforme ng kusinero, nakatayo sila ng may paggalang. Nang makita kami, agad siyang lumapit at nagsalita sa matatas na Chino. Boss. Bossing, maligayang pagdating. Siya ang kinuha ko mula sa Pransya. Top pastry chef, E.A. Ito ang aking asawa, si Xunyan. Ipinakilala ko siya. Siya rin ang tunay na may-ari ng tindahang ito. Magandang araw, bossing. Sabi ng grupo ni AC nang sabay-sabay. Medyo nagulat si Xunyan, bumulong sa akin. Paano sila marunong magtsino? Pinag-aralan ko sila. Sabi ko ng natural. Sa China magbukas ng tindahan. Siyempre dapat marunong magtsino. Dagdag ni AC, binigyan kami ng boss ng pinakamahusay na guro ng Chino. At sinabi, kung hindi matuto, lahat ay babalik sa Pransya para magtanim ng patatas. Si Xunyan, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng parang akusasyon na ikaw ay isang kapitalista. Tumawa ako ng malakas. Hinila ko siya papasok sa tindahan. Lahat ng nasa tindahan ay inayos ayon sa kanyang gusto. Malambot na sopa, cute na unan, at isang buong pader ng mga manika. Iniaalay sa amin ni AI ang kanyang maingat na inihandang dessert. Souffle, natutunaw sa bibig. Makaron, matamis ngunit hindi nakakasawa. Bawat isa ay parang sining. Kumakain si Xunyan ng may ngiti, masaya tulad ng isang bata. Ang aking babae. Ito ay parang paraiso.
Masaya ako na gusto mo ito. Sabi ko, tinitingnan ang kanyang kontentong mukha. Pakiramdam ko, lahat ng ginawa ko ay sulit. Nanatili kami rito ng isang buong araw. Nang dapit hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking tatay. Ang kanyang boses ay tila nasasabi, "Peste, may kakayahan ka na. Ganito kalaking bagay tulad ng kasal. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya. Kung hindi ko nakita ang balita, magtatago ka ba sa akin lagi? Hindi ba't ito ang sorpresa para sa inyo?" Sabi ko ng pabiro, "Sorpresa? Para sa akin ito ay gulat." Nag-angil ang tatay ko, pero ang tono niya ay may ngiti. "Sige, dalhin mo agad si Nyanyan pauwi para kumain. Ang nanay mo ay nagmamaktol buong araw." CJ, pagkatapos ng tawag, sinabi ko sa bagong ginanggu ko, "Tara, ang pangit na manugang ay dapat makipagkita sa biyenan. Hindi naman ako pangit." Sumigaw si Xunyan ng pabiro at hinampas ako. Pagdating sa lumang bahay ng pamilya Gu, nang makita ng nanay ko si Xunyan, hinawakan niya ang kamay nito, hindi siya nakakasawa tingnan. "Ay naku, ang aking mabuting manugang, sa wakas ay dumating ka na." Ang tatay ko naman ay nasa tabi. Nagkunwaring umubo ng 2 beses, sinubukan niyang mapanatili ang kanyang otoridad bilang ulo ng pamilya. Pero nakita ko pa rin sa kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng kasiyahan. Sa hapunan, nagluto ang nanay ko ng maraming putahe. Patuloy siyang naglagay ng pagkain sa plato ni Xunyan, parang bundok ang kanyang plato. "Nyan, kumain ka pa, ang payat mo." "Salamat, tita." "Oh, hindi, salamat nanay," matamis na sabi ni Xunyan. Ang tawag na nanay na yon ay nagpasaya ng labis sa aking ina at agad mula sa kanyang pulso. Inalis ang isang napakagandang jade bracelet at isinuot sa kamay ni Xunyan. Ito ay pamanang bigay ng pamilya Gu sa manugang na babae. Ngayon ay nasa iyo na ito. Ang hapunan ay masaya at payapa. Pinagmamasdan ko ang mainit na eksenang ito, sa aking puso ay hindi pa naranasang kasiyahan. May pera, may oras, may minamahal, may pamilya. Ito marahil ang tunay na kahulugan ng buhay, ang aking tinatawag na. Ang pagtigil ay hindi ang kumain at maghintay ng kamatayan, kundi gamitin ang pinakamadaling paraan upang protektahan ang lahat ng aking pinahahalagahan. At ngayon, nasa akin na ang buong mundo. Pagkatapos kumain, naglaro kami ng chess ng tatay ko sa silid-aklatan. Bigla niya akong tinanong, tungkol sa kumpanya, kailan mo balak kunin ang pamamahala? Naglagay ako ng isang hakbang sa chess. Hindi ako tumingin at sinabi, hindi ko kukunin. Tinitigan ako ng tatay ko ng masama. "Tatay, alam mo naman, hindi ito ang aking hangarin." Tiningnan ko siya at seryosong sinabi, "Sapat na sa akin si Lin at Zeng. Kung pagod ka, magretiro ka na at samahan mo si nanay na maglibot sa mundo. Ang kumpanya ay babantayan ko ng malayo, walang magiging problema." Tiningnan ako ng tatay ko ng matagal at sa wakas. Siya ay bumuntong hininga, "Ikaw talaga, katulad ng ugali ng lolo mo. Bahala na, hayaan na kita, basta't maging mabuti kayo ni Nyanyan." Higit sa lahat, dahil nakuha ko ang pahintulot ng matanda, tuluyan akong natahimik. Ang aking pagtigil na buhay, perpekto.